Tikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping inspirasyon. Yes, friend, kung ikaw ay tatanungin, ano ang mga bagay na nagbibigay sa'yo ng dahilan para patuloy na lumaban? Kasi kung ako tatanungin nyo, wala. Tama na to, mag-Noche Buena na tayo. Ang aga. Pero no, napakasarap isipin na lahat ng kakilala natin, or sige, sabihin na natin most of the people, merong isang bagay na pinanghahawakan, pinaniniwalaan na siyang nagiging dahilan para patuloy na lumaban. Kumbaga, ikaw ay isang baga na kapag binuhusan ng gaas ay talaga namang magliliyab, mag-aalab. Kailangan mo ng isang tao o ng mga bagay na mas magtutulak sa'yo para ipagpatuloy ang mga bagay sa iyong buhay. Minsan, mapapasabi ka talaga ng ayoko na, nakakapagod na, nakakasawa na. Pero along the way, there will be realizations na hindi ko lang pala to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko rin pala to para sa mga taong nakapaligid sa akin. Para sa mga inspirasyon mo. At mas masarap isipin na yung mga taong ginagawa mong motivation ay ganun din pala ang tingin sa'yo. At yun nga yung narinig natin sa sulat kanina, no, na nagrereklamo na yung isang nanay, 'di ba, na si pangalan nun si Emmy Lou, 'di ba? Nagrereklamo na siya kasi pagod na siya. Feeling niya wala naman siyang napapala. Feeling niya hindi naman siya nakikita, hindi naman siya na-appreciate ng pamilya niya. Pagod magluto, pagod maglinis ng bahay, pagod maglaba. Kasi feeling niya lahat nakaatang sa kanya, lahat nakapatong sa balikat niya. And then one night, nakita niya yung pamilya niya payapang natutulog sa iisang kama. Doon siya nagkaroon ng moment na matitigan yung pamilya niya. Habang pagod na pagod siya. At doon niya rin napagtanto na yung ginagawa pala niyang trabaho, bagamat walang sweldo, bagamat walang day off, ay ginagawa pala niya para sa pamilya niya. Pamilyang binuo niya. Pamilyang pinangakuan na habang buhay paglilingkuran. Na naglalaba pala siya para may maisuot na damit yung pamilya niya. Noon nagrereklamo siya kasi magluluto na naman siya. Sa isang araw, ilang beses ba kailangan magluto? Umaga, tanghali, gabi. And then she realized na dapat pala thankful siya kasi at least may niluluto siya. At least may pagkain sila. Pagod na siya kakalinis ng bahay. And then she realized na dapat pala grateful siya kasi may at least meron siyang inuuwi ang tirahan. Yung pamilya niya may komportableng lugar na inuuwian. Alam niyo yung lesson na narinig natin kanina? Ang mapupulot lang naman natin doon is, as much as we can, even though
Minsan ang hirap talaga, 'di ba, maging grateful sa mga bagay na nangyayari sa'yo. Minsan nagrereklamo tayo na nagrereklamo. You just really have to see the beauty in it, 'di ba? Kailangan mo lang tignan yung isang bagay sa mas maganda nitong anggulo, sa naiibang perspektibo. Kasi may makikita at makikita ka doon. 'Di ba? Maaaring yung bagay na kinaayawan mo ngayon ay panalangin pala ng iba. For example, sa sulat nga kanina, si Emily na pagod ng maging nanay, pagod ng maging housewife, pagod ng maging asawa. Pangarap pala yun ng iba. 'Di ba? Yung iba dyan ayaw na magtrabaho, gusto sa bahay na lang din talaga sila eh. 'Di ba? Work from home. Wala nga lang sweldo, oo, pero syempre, 'di ba? Yung makita mo pa lang na maayos yung well-being ng pamilya mo, maayos mo silang napaglilingkuran, maayos mong naibubulalas sa kanila yung pamamaraan mo kung paano ipaparamdam sa kanila yung pagmamahal na meron ka. Doon pa lang panalong-panalo ka na. Umasa ka na lang sa ayuda ng mister mo, oo. Ayan mo yung sweldo ng mister mo, sa'yo din naman mapupunta, ikaw din magbabudget, no? Kaya paalala nga to, no, para sa mga mister out there na merong housewife or plain housewife, may bahay na walang trabaho, talagang nandun lang sa bahay, di ba, para mag-asikaso ng pamilya, magluto, maglaba, gumalaw sa kusina, di ba? I mean, sa panahon kasi ngayon, normal naman na yung pamilyang lahat may trabaho. May babaeng kumakayod din, di ba? Sumasabay sa pagkayod ni lalaki. Pero until now, nag-exist pa rin yung mga household na may isang member or isang pillar, 'di ba? Yung nanay na nasa bahay. Siya yung focus doon. And we do not have to invalidate na, nasa bahay ka lang naman, nung sinasabi mong pagod ka. Hindi ganon, kasi minsan mas nakakapagod pag nasa bahay lang, mas maraming trabaho pag nasa bahay lang, mas marami kang nakikitang dapat gawin pag nasa bahay lang, unless nasa kapitbahay ka. Diba? Nandun ka lang, chumichika-chika, yung mga anak mo napapabayaan mo na. Diba? Yun yung problema. So as long as you are doing your best as a mom or as a dad, kung sino man sa inyo yung naiiwan sa bahay, you're good, di ba? Walang problema. Nakikita mo yung anak mo na malusog, walang sakit, maayos na pumapasok sa eskwela. Napaglilingkuran mo ang iyong asawa, ikaw ang nagtatali ng korbata. Yes, may korbata. Di ba? You're good. Walang problema sa'yo. You're doing it so well. You're doing it the best way you can. At okay yan. Diba? Walang problema dyan. Kaya sana wag mong tignan yung sarili mo na, eto na lang ako, housewife lang ako. Uy, hindi mo nilalang ang housewife kasi nga mahirap din yan. Tama ka, isa yung trabaho na walang sweldo, walang kapalit. Pero yun yung bagay na mahirap din bigyan ng kapalit kasi ang katumbas ng ginagawa mo ay pagmamahal. At ang sukli niyan sa'yo ay yung makitang maayos ang pamilya mo. Diba? O ano ngayon kung losyang ka na? Kesa naman pakak na pakak ka pero yung mga anak mo gusgusin. Diba? Yung mister mo wala nang masuot na brief, wala nang masuot na medyas. Kasi mas inuna mong chumika-chika at magpaganda. Pero believe din man tayo dun sa mga women that can do both, diba? Sana all, diba? Yung mga naaasikaso ang pamilya, kaya ring magpaganda. Yan. Diba? Talaga mga ano yan, mga magician yung mga yan. Diba? Yung hands-on sa pamilya pero hands-on din sa sarili. Well, tama naman din, no? Kaya mo rin naman siguro yung pagsabayin kung kaya lang naman, diba? At kung may extrang budget, ibibigay yung mister mo. Para makapunta ka sa salon ninyo, sa parlor, ganyan. Diba? I know it's really hard to be one, katulad mo. Alam ko, mapupuno ka talaga ng katanungan at reklamo.
And I guess, it's normal. Diba? Normal lang na mapapatanong ka, para saan ba to? Hanggang kailan ba to? At yung mga magiging sagot sa katanungan mo, isasampal din sa harapan mo. Again, kapag nakita mong maayos ang kalagayan ng pamilya mo dahil sa paglilingkod na ginagawa mo. Diba? Yung iba nga dyan, pangarap lang nila, paglaki nila, simple lang. Maging nanay na nakastay in lang sa bahay, mag-alaga ng pamilya. Diba? And it's okay. Walang problema doon. Kung doon mo nakikita, kaya ako naniniwala ko yung mga ganyan, hindi yan basta nanay lang eh, diba? Bukasyon nila yan eh. Tawag, calling. Ang maglingkod, sana all. Baka pwedeng paampon. Pagod na akong magkuskus na mga brief kong may kalawang. Charot. Charot. Baka maniwala kayo. Pagkalat nyo yung brief ni Biboy Bibo, may kalawang daw. Hindi ganun. Diba? So, bottom line ng ating usapan, mga yes, friend. You just really have to look for that one reason to keep on going. Inspirasyon. Motibasyon. Huwag mo nang layuan yung tingin mo. Tumingin ka na lang sa mga bagay or tao sa paligid mo. Minsan sapat na yan. Alam ko ngayon, marami ka pang mithiin, marami ka pang aspirations. And it's okay, di ba? Maging ambisyoso ka, maging ambisyosa ka, maging ambitious tayong lahat. Walang problema for as long as we're doing things on our own. Di ba? Na alam mong nagsusumikap ka, walang problema. And again, sometimes you just have to be grateful. Magpasalamat ka sa kung anong meron ka. At kung hindi ka pa kontento, may mga paraan pa naman para mas maging masagana. Diba? Pero you don't have to disregard the things in front of you. Nagrereklamo ka na, eto lang pagkain. Eto na naman ang gagawin. At least may pagkain. At least may ginagawa. At least nakakagalaw ka. Diba? Kasi may mga taong hindi na nakakagalaw, hindi nakakakilos, nakalupaypay na lang or nakaratay na lang sa higaan. Sa banig ng, karamdaman, di ba? Kahit sa maliliit na bagay, let's teach ourselves to be grateful. Yun lang naman yun eh. Di ba? At para sa mga mister, going back doon sa ating sulat kanina, sana wag nyo rin kalimutan na i-treat yung mga misis ninyo. Yan sinasabi ko sa inyo. Diba? Kasi baka hindi rin naman sila totally okay sa ganyang setup. Talagang napipilitan na lang sila in the name of love. Alam mo yun? Gets mo? Wala sila magawa eh. Andito na ako eh. Mahal ko kayo. Anong gagawin ko? Wala nang takasan to. Diba? Wala nang takbuhan dito. Paninindigan ko to. Kaya minsan, treat nyo naman sila, utang na loob. Ay, bibigyan mo na lang, puro pambili ng sabon, pambili ng pagkain, walang pampakilay ba? Kaya pang pilik mata, wala mang ganon. Extra budget, di ba? Extra kayo din, para more biyaya. Di ba, nung bago maging kayo, ang pangako mo, magiging reyna siya. Eh ngayon, mukha ng kawal, Ay, nako, pero again, yes, friend. Yan ang kagandahan sa pagmamahal. Marami kang kaya. Marami kang dapat. Marami kang gagawin. Sa ngalan ng pag-ibig. Especially para sa mga taong minamahal mo ng todo. Okay? And speaking of, dahil mahal ko kayo, eto rin ang kaya kong gawin para sa inyo. Mamimigay ako ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! O sige na te, huwag ka nang malungkot dyan. Huwag ka nang sumimangot kung yung asawa mo lang binibigay ng extra budget. Pangkulot, di ba? O kaya pambili ng mga OOTD sa Shein, ganyan. Okay lang yan. Pero eto na nga, yes friend, bibigyan na kita ng chance to have 500 pesos para sa ating ACS. Pera-pera lang yan. Hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Kanina nga sa aking katanungan ay simpleng-simple lang. Bigyan nyo lang po ako ng isang salita na katunog ng salitang inspirasyon. In fairness naman, ang daming sumagot. I love it. Oo, pero
tight ang ating budget. Isa lang ang pwedeng manalo. Kaya naman yes friend, eto na, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Jay Ramos, congratulations! Meron kang 500 pesos. Ang kanyang kasagutan, sabi niya dito, solid Monday evening, DJ B-Boy. Institusyon. Katunog ba nun yung salitang inspirasyon? Tama naman. Inspirasyon at institusyon. Magkatunog lang yun. Dahil dyan, ikaw na ang champion. Ikaw na ang panalo. Sa'yo na. Sa'yo na ang 500 piso. Congratulations, Sir Jay. Kung naririnig mo to sa mga oras na ito, meron ka naman ng valid ID, meron ka ng GCash number, dito maluntalon ka na lang. Dahil ikaw na ang panalo. At ikaw naman, yes, friend, kung gusto mo ring manalo, kung gusto mo ring magkamit ng papremyo, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM. At syempre, ang pagtangkilik sa mga solid na produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Charm, Fabca, and Purple Eternity. At mali mo, ikaw na ang susunod magkakamit ng papremyo, handog sa'yo ng ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama at magkarinigan tayong mali bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:46. Good night, BB. Mwah, mwah.